nice guys win sometimes. Nice guy win sometimes. Alright. Point, no? So, pag-uusapan natin, bakit bad boy na naman ang panalo? Bad boy straight kala kill, ako 10 toes down. Para matulungan ka sa self-improvement journey mo at sa dating scene, pare, mga perfumes natin na makakatulong sa'yo, available lahat sa TikTok shop. Link nasa description. Ever since nag-promote ako ng pagiging bad boy sa dating scene or pagiging bad boy in life in general, madami na akong natanggap na, alam mo na, mga batikos about dyan, retractors. But one thing na hindi nila ma-point out at hindi nila maitatanggi, no? Kahit ano pang edad ko, sabihin ko na bakit ang tanda-tanda mo na bad boy ka pa rin. Time and time again, napuprove pa rin na tama yung sinasabi ko. At isa tong video na to magpapatunay na naman kung bakit being a bad boy has much more benefit sa'yo bilang lalaki. Alright? So, itong papanoorin nating video, galing sa Twitter, no? Known now as X. Okay? Kung makikita nyo dyan sa screen, nakalagay dyan, ex-OnlyFans model, no? Camila Arujo, completely embarrassed her boyfriend mid-podcast, explaining that he's soft and she originally thought he was gay. Alright? So, boyfriend niya na tong kausap niya. Makikita nyo kung paano nasabi niya itong nag-post na to na in-embarrass niya. Right? So, pwede nyo nang, sino mo itong babae na to, pwede kayong gumawa ng sarili nyong research. Tignan nyo sa Instagram yung mga post na ito. Yan, no? Ex-OnlyFans model. Right off the bat, alam mo nang hindi na maganda sasabihin na itong babae na to. Alright? So, tara, let's check it out. So, ang gagawin muna natin is i-play muna natin siya and then magre-react tayo pagkatapos. Okay? So, para klaro yung context ninyo. Ulitin natin. My POV and his POV are very different because if you know Owen through and through, he is such a pussy. Like, when it comes to girls, Okay. he's a look, babe. Stop, because I had to hit on you. I'm a respectful guy. I've never been one to make It took you 6 too much of a months to move, fucking you know? kiss me. Yeah, probably true. But there was Anyways, different circumstances I that we can literally thought explain. you were gay for a second because like I've never done that before. So you're saying I got riz like that? No, I was just confused. No kidding. Yeah, you're very kind. You're my best friend. Whoa, that sounded bad. Like, oh, he's such a kind guy. What is it called? You guys, nice guys Finish. win sometimes, You're nice. I love you. Love you. I just But- had my fair share of like aggressive men, so I don't really need to go through that again. Sorry, well that also makes me sound a little, You want to be aggressive? yeah, Oh, okay. Alright? So, nakita nyo na, no? Narinig nyo na yung context. Now, magre-react na tayo sa bawat sasabihin niya. Alright? Kasi, putang ina, ang dami kong nakitang nakakatawa doon, bro. Alright? Let's go. My POV and his POV are very different because if you know Owen through and through, he is such a pussy. Kita mo? Si Owen itong boyfriend niya ngayon. Ito, si Owen. So, umpisa pa lang pare, disrespect na. No? Such a pussy. Diba? Demasculation kagad. Insult kagad. Bakit ganun? Bakit insult kagad ang ibinigay niya? No? Kung mapapanood natin yan, pagpatuloy natin, no? Una kagad, wala na kagad respeto itong babae na to sa kanya. Alright? Like, when it comes to girls, Okay. he's a look, babe. Stop, because I had to hit on you. I'm a Tingnan mo? Again. Disrespect. Meron na, kung may editor sana, pwedeng gawa ng disrespect counter to eh. Ilang beses niya hindi yung disrespect eh. Biruin mo, may sasalita yung lalaki, babe, stop. Diba? So, kung hindi niya na pinagbibigyan magsalita yung lalaki, again, another sign of disrespect. Bakit ganon? Bakit kaya dinidisrespect niya, pare? Let's keep going. respectful guy. I've never been one to make It took you 6 too much of a months to move, fucking you know? kiss me. Yeah, probably true. 6 months bago siya
bago niya nakuha itong babae na to. But ano kaya yung nangyari doon within the 6 months? No, bakit kaya hindi niya pinapansin itong lalaki na to doon sa 6 months na kasakasama man niya? So, sabi kasi ng babae, it took you 6 months to hit on me. Okay? So, meaning, yung lalaki na to nasa paligid niya na, but hindi niya to pinagbibigyan, hindi niya to napapansin. Kasi ang babae, pare, pag trip na trip ka niya, sila ang gagawa ng move sa'yo. Pero bakit umabot ng 6 months? Makikita natin. But you know, there was Anyways, different circumstances I that we could literally thought you explain. were gay for a second because like I've never done that before. Di ba? Again, another disrespect. Number 3 na. Oh. Disrespect. Gay. I thought you were gay. Sa tingin mo yung pagiging gay na yun, sinasabi sa mga bad boys na bumembang na sa kanya? Hindi. Of course, hindi. Di ba? Hindi niya sasabihin yun sa mga bumembang sa kanya ng mga bad boys. Hindi. Continue natin. Paano mo napatunayan, Boss Josh, na bad boy ang bumenga sa kanya? Sasabihin niya rin Di ba? Sasabihin niya rin. Tingnan natin. So you're saying I is like that? No, I was just confused. No kidding. Yeah, you're very kind. Actually, bro, yung mga babaeng ganun ng tawa, yung body count nun, bro, taas na. Let's continue. You know you're my best friend. Whoa, that sounded bad. Like, oh. You're very kind, you're my best friend. Again, boyfriend niya na to, But still, ang perception niya dun sa boyfriend niya is harmless. Isa yan sa mga pinaka pangit na maging pwesto mo bilang lalaki. Boyfriend ka na, you're kind and your best friend pa rin ang tingin sa'yo ng babae. Bakit? Bakit ganon? Boss Josh, masasabihin niya rin yan. Hintayin lang natin. Hintayin lang. Such a kind guy. What is it called? You guys, nice guys win sometimes. Nice guy wins sometimes. Alright, but yeah, nice guy wins sometimes after mangyari to. You know? You're nice. I love you. Love you. I just But- had my fair share of like aggressive men, so I don't really need to go through that again. Di ba? That proves my point. Okay? Ang sabi niya, I had a fair share of aggressive men in the past. I won't do that again. So meaning, yung mga aggressive guy na sinasabi niya, those are the bad boys. Okay? Those are the bad boys. Bad boys ang unang nakakakuha ng mga babae. Bad boys gains their respect. Malamang hindi niya sinabihan ng mga pussy, your kind best friend, yung mga bad boys na bumembang na sa kanya. Now, this also proves the point that sabi ng lalaki kanina, good boy wins sometimes. Yeah, you win sometimes after the bad boys won. So again, another video na magpapatunay that nice guy finish last. Okay, mananalo ka, bro. Mananalo ang nice guy, but dumaan na muna yan sa mga bad boys. Di ba? I had a fair share of aggressive men. Bad boys ang tinutukoy niya doon. Tapos na, nakailan na. Doon sa 6 months na sinasabi ng girl kanina. Malamang yun, per month, may isang bad boy yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 body count plus. 6 months lang yun na nakasama siya. Paano pa yung mga hindi? 6 months, kasama siya, nanonood siya habang binebembang siya nung 6 na lalaki, pang 7 siya. Good. Congratulations. Men, ayoko sanang tawag dito i-humiliate din yung si tropa. But kayong itong video na to is para sa mga lalaki, para magising kayo Di ba? Magising kayo na yung mga ganitong klaseng babae, pare, hindi na to tinotrophy, pare. Itinatago na lang to, ibinebembang na lang to in the background, but wag mo nang ipaalam sa lahat na girlfriend mo to. Di ba? Para kang nag-girlfriend ng nabembang na nung kapitbahay mo, nung sa kabilang street. Di ba? Hindi siya nakaka-proud. Sorry, well that also makes me sound a little, You want to be aggressive? yeah, Okay. you know.
Bad boy pa rin ba ang panalo? Of course. Ang dali-dali ng trabaho ko eh. Doon sa video na yun, parang hindi ko na kailangan magsalita eh. Di ba? Now, itong isa kinaiinisan ko sa mga ibang content creator dyan na madalas mag-sugarcoat, no? But gusto lang kalabanin yung stance ko about bad boys, about being a bad boy, is ito ang sasabihin nila. Ano ba ang mas gusto ng babae, ang bad boy o nice guy? Sabihin nila, well, depende. Di ba? The girls want the bad boys first, but when they mature, they will go to the nice guy. Ganon nila i-defend yung nice guy. No? Ang pag-defend nila sa nice guy is, you will get the girl when they mature. Meaning, pag matanda na sila, doon mo sila makukuha. Kailan naging maganda yon? Hindi ba mas okay kung makuha mo yung girl kung kailan less trauma siya, no? Less heartbreak siya, makuha mo yung pinaka best version ng babae, hindi yung kung kailan marami ng nakabembang, hindi ba? So anong by that logic, anong sa tingin niyo ang makakuha ng babaeng less heartbreak, less trauma, at yung best version niya? By that logic na sinasabi nila. Bad boy. Kasi bad boy daw gets the girls first eh. Ba't hindi bad boy ang piliin mo? Kasi di ba mas maganda yon? Di ba? Hindi naging advantage ang makuha ng babae pag huli na ang lahat. Parang ikaw na lang, kung nice guy ka by that logic, parang ikaw na lang yung last option ng babae, wala na eh. Ito na lang. Kumbaga, yung babae, nung sabihin niya, ito na lang. Okay na to. Di ba? Gusto mo ba maging ikaw yung nasa katayuan na ganun, pre, bilang lalaki? Hindi. And nakita nyo naman, pag ikaw na yung last option ng babae, wala na kasing pumapatol sa kanyang mga bad boys kasi alam na nila eh. Bad boys are known na magbasa ng galaw ng babae. Hindi sila nag-emotion, hindi nagsistick sa emotion ng lalaki. Doon sila sa galaw ng babae. Nabasa nila na, hindi pang asawa to, pambembang lang to. Bakit ako magsistick dyan? Lagi pa nila sasabihin, matanda ka na, bakit puro bad boy pa rin na tinuturo mo? Well, I'm helping guys to get girls, and being a bad boy is one of the best method to do. No? Itutulungan ko ang tao na magkaroon ng relationship eh. Kung bad boy ang best way, bakit hindi? Yun naman ang ginawa ko din. I have a healthy relationship right now. So far, okay dahil sa pagiging bad boy ko. Tinanggal ko ba yon nung nagkaasawa ko? Hindi. May mga adjustment ka lang, pare. May mga adjustment ka lang na kailangan baguhin. Ba't hindi mo aalisin yun? Doon ka nga nagustuhan eh. Yung point na doon ka nagustuhan ng babae, bakit mo ba baguhin yun? Di ba? A-adjust mo lang. A-adjust mo lang na magkakaroon ka ng more responsibility, more respect doon sa babae. May game pa rin. Pero hindi maalis yung game. Di ba? Ganun ko kamahal yung babae. Kaya, di ba? Ang dali ng trabaho. Lagi na lang napapatunayan talaga that bad boys still win. Kung ayaw mo maging bad boy, stick to it. Stick to that. Para ganun ka. Mapunta ka dun sa babae na last option ka lang, hindi ka na nire-respeto, at hindi makakalimutan yung mga bumembang lang sa kanya. Kasi nabanggit pa niya eh. I had a fair share of aggressive guys. Nasa isip pa rin niya yun. Doon may excitement eh. Sa mga bad boys, may excitement eh. Sa'yo, na siya, pa-settle down na siya. Tapos na siya eh. Diba? Tapos na siya doon sa adventurous life niya, magpaka-whole face eh. Ikaw na ngayon sasalo nung mga traumas na nakuha niya sa mga bad boys. Congratulations. So yun pare, again, kayo na humusga. Hindi ko na pilitin. Ngayon, sinabi ko lang sa inyo yung mga advantages at kung ano yung pinaniniwalaan ko na mas effective in this dating scene. Ikaw na ngayon bahala. Nice guy or bad boy? Now, kung gusto maging bad boy para matulungan ka, well, may mga perfumes tayo na makakatulong sa'yo. Again, isingit ko lang saglit. Itong foreplay ko, papalag to pare. Alam mo,
Dati sabi ko, Seduce ang best-selling ko. Ito yung pinakamabango ko. But lumalaban itong foreplay ngayon, pare. No, nagbabago yung... Pag tumatanda ka, nagbabago rin yung gusto mo eh. And nagiging paborito ko ngayon tong foreplay. But, again, ano talaga, yung panggera, kumbaga, no? Yung ultimate weapon mo pagkalalabas ka, climax. Ito climax talaga pang date to, pare. No, sweet, chocolatey. Wala na... Yung Seduce ko kasi naubos na yung Seduce ko dito na personal na gamit ko. Pero may marami pa tayong stock. Right? Available yan sa TikTok shop. Link nasa description. Again, pare, maraming salamat sa pag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Again, meron tayong podcast, yung Anti-Support Podcast. Go ahead, subscribe din kayo doon. Papanood nyo kami doon. So, maraming salamat mga pare. This is Josh on Point. See you next time. Boom. GFAB.